puri ng Diyos. Amen. So, nais kong tumunghay sa banal na kasulatan sa Hebreo chapter 3 verse 7. So, matagal na tayo rito at alam nyo na meron ng mensahe na sadyang ibinigay ng Diyos para sa panahong ito. At ano ang ating gagawin ngayon? So, salamat sa ating kapatid Sister Namnama, ang kanyang kasama sa bahay na sa Israel, Sister Mix, I think, ay sabi niya ay magpapabautismo sa tubig sa pangalan nating Panginoong Hesus. So, siya po ay taga Agusan del Sur. At pagpalain ka, kapatid ko, magkalayo man tayo, pero ang salita ay malapit sa bawat isa sa atin, mga kapatid, dahil ang berbo ng Diyos, He is eternal, He is everywhere, omnipresent, omniscience, and omnipotent. At salamat sa mga ganitong teknolohiya ay naabot ang bawat isa sa atin. Walang malayo, walang malapit. This is a so-called new normal. Pagka nasanay na kayo, mga kapatid, ang tanging isipin nyo na lang at ang pananampalataya na dumadagundong sa inyong mga puso, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Dahil from the face-to-face nagawain, assembling of the saints, pero pagdating ng araw, this is now ang tinatawag kong threefold, pangatlong paghatag. At ang kailangan ng bawat isa sa atin ay ang berbo ng Diyos. Ang berbo, or yun ang tinatawag na logos, ito ay may kapangyarihan. The logos is the word of God na sadyang the Spirit and the Word is one. Kaya nung nagsalita ang ating Panginoon Hesus sa kanyang panahon, my word, sabi niya, they are Spirit and they are truth. So ang berbo ng Diyos lumalabas doon sa tao yun. Ang pangalan ay Jesus. Amen. At yan ang hindi nakita ng mga kaparian sa panahon yon, mga elders, the council of churches sa panahon nating Panginoon. Hindi nila nakita sa scripture. Nakatutok sila sa isang banda kung saan pinapangaral nila yung law and the prophets. Sinulat ni Moses at ang mga propeta. Pero sa mga bandang it was mahirap tingnan, hindi nila ito nakita, mga kapatid. Kaya mamaya magkikita natin. Amen. Dito sa ating babasahin, Hebrew chapter 3 verse 7. Wherefore as the Holy Ghost said, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest.
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Amen. So, sa 13, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. 16, for some when they had heard did not provoke, how did not all that came out of Egypt by Moses? But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Mga kapatid, merong voice na inyong naririnig ngayon. Ang sabi nating Panginoon, if you will hear his voice, harden not your hearts. So meron tayong ehemplo sa panahon ng Old Testament. Noong alam natin ang kwento, nagkaroon ng tagutom noong panahon na ibinenta si Joseph doon sa Egypt hanggang sa naging governor ni Pharaoh, at nagkaroon ng tagutom, at doon na natupad ang mga panaginip ni Joseph tungkol sa kanyang mga kapatid, hanggang sa nilikom sila doon sa Shechem, doon sa parte ng Egypt, at doon sila namahay. Dinala lahat sila ni Moses, almost more than 70 from their grandfather Jacob unto all the 12 tribes, 12 sons and daughters of Israel. That was Jacob. At doon sa Egypt, mga kapatid, it takes almost 400 years na pinangako naman ng Panginoon kay Abraham na ang iyong angkan ay mananatili sa ibang bayan for 400 years. After 400 years, kukunin ko sila ng aking dakilang gamay. At nakita natin na ginamit si Moses upang mapalabas ang mga bayan ng Israel doon sa Egypt. At ang gamit ni Moses, ang kanyang armas, ay ang tungkod. Ang tungkod na ginagamit niya doon sa pastulan ng kanyang biyanan, pag-aalaga ng mga tupa. At it was a great miracle. So, nung nilisan nilang Egypt, mga kapatid, they were 2 million. Amen. At from the Red Sea, signifying they were baptized by the water baptism, nag-cross sila ng Red Sea. And then, pagdating after the Red Sea, meron tayong tinatawag na wilderness. And in the wilderness, this is the trial days sa bayan ng Israel. Mahirap ang buhay. Amen. They want, binigyan ng Diyos ng kanilang bread, manna in the wilderness. Nung nangailangan sila ng karne, nagpa-ulan ng ating Panginoon ng pugo. At ang kanilang machinelas hindi na what you call this, na luma. Ang kanilang mga kasuotan na hindi na luma, mga kapatid. Pero pagdating doon sa Cades Barnea,
nung tiningnan nila ang lupang pangako na supposed to be yun ang place of their rest. Pero dun sa lupang pangako, kaya nagpadala ng spy. Si Moses, there are 12 spy bawat tribo. At nung sila'y bumalik, yung 10 tribo na merong isa bawat tribo, there are 10 spies, ay nag-report ng negative kay Moses. Hindi natin kayang gibahin dahil ang ating mga kalaban doon ay malahigante. Para tayong tipaklong, malilit tayo. Pero si Joshua at saka si Caleb, may bit-bit na ubas at sabi nila, kaya natin ito. We can conquer them. Kaya dahil sa 10 spy na negative ang report, at 40 days sila na naging spy doon sa lupang pangako. Kaya dahil doon sa negative report, tumagal sila sa wilderness ng 40 taon. So, they provoke. Ang mensahe, dadalhin sila sa lupang pangako ng ating Panginoon. But because of the hardness of their hearts, ang kanilang reklamo, mas mainam pa sa Egypt, ay mabango ang kanilang pagkain. Merong bawang sa Egypt. Talagang gustong-gusto nilang bawang. At sa ganong paraan, mga kapatid, they provoke the Lord. Tumagal sila ng 40 years hanggang sa lahat ng mga warriors 20 and above ay nangamatay doon sa wilderness. At yung mga less than 20 years old na nagkaedad na sa wilderness, yun ang kinuha ni Joshua at ni Caleb. Dahil dalawa lang ang naging leader na sumabak doon sa pagpasok sa lupang pangako, mga kapatid. So out of this 2 million, 2 tao lang ang pumasok doon sa lupang pangako. It was Joshua and Caleb. Kaya ang ating pakay, mga kapatid, sa ating binasa, Hebrew 3:7, wherefore, as the Holy Ghost said. So, ibig sabihin, nandito na tayo sa Holy Ghost dispensation. Doon sa mga Israelita, it was the Father na nakikipag-usap sa mga propeta kay Moses para ipalabas sila sa bayan ng Egypt. Pero ngayon, it was the Holy Ghost, which is our comforter. Siya rin ang magtuturo sa atin hanggang sa maging ganap na tayo at kaya nang i-adapt at siya rin ang mananahan sa atin. Si Jesus Christ in the form of the Holy Ghost mananahan sa atin, being one in us, in our soul, and this body is our temple. Amen. Kaya ang mamumuno sa atin ng ating Panginoon Kristo, that is an internal revelation na pinangako ng ating Panginoon. Sabi, verse 8, harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Okay? So, napunta na sa lupang pangako, nagkipagbaka si Joshua. At si Joshua ang siyang gumanap bilang leader para ang lupain ay paghati-hatiin sa 12 tribo.
Amen. At Joshua means Jehovah Savior. The same as in the name of Jesus means Jehovah Savior. So, from that position, they are called, supposed to be the Church of God. Kaya lang, with the law and the Moses na kanilang taglay-taglay at kanilang binabasa sa mga scroll, ang sulat ni Moses, yung 5 Pentateuchs from Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, Leviticus, sulat ni Moses. Pagdating sa panganim, it was Joshua, the prophet of God. Tuloy-tuloy na yon hanggang sa Malakias. Amen. From the time of Malakias hanggang nagkaroon ng 400 years na walang propeta doon sa bayan ng Israel. But they have priests na sila'y tagapanguna upang tuparin, supposed to be ang law and the prophets. Pero ang hindi nila inakala, naging tradisyon ang kanilang gawin. Naging isang malaking organisasyon with politics. Kaya nga, even when the Lord Jesus Christ was here on earth, napagabag nung siya'y sumakay sa asno at nilapatan siya ng tilabaga mga dahon doon sa kanyang aapakan ng kanyang asno. At ang kanilang sinasabi, sinisigaw, "Blessed be the name of the Lord." Amen. At pagpasok niya doon sa templo, nakita niya yung mga nagbebenta, bumibili. There is corruption. So, ibig sabihin, yung dati kanilang gawi, sila'y nag-aalaga ng kanilang mga sariling tupa, sinisiyasat na talagang ang kanilang isasakripisyo ay walang no blemish, walang sakit at malusog. Pero di kalaunan, naging tila baga business. Sasabihin lang ng pare na kung merong kang tupa ay hindi maganda yan. Merong ibinebenta ron. So merong connivance. There is corruption. Kaya sa galit ng ating Panginoon, itinumbalan ng mga tables ng mga nagbebenta. Kaya sabi niya, huwag niyong gawin ang bahay ng aking ama. Inawang kasing business eh. Amen. Ang templo ng aking ama ay sadyang ginawa ito para sa pagpupuri ng kanyang dakilang pangalan. Pero ginawa niyong dens of thieves. Galit na galit ang ating Panginoon. Sukat na sadyang even the society, the church, the elders, the high priests, na mga political King Herod, lahat ay talagang nagalit sa ating Panginoon. Samantalang narito ang ating Panginoon, sabi niya, I'll come here not to destroy your law, but to fulfill it. Tingnan natin kung anong ginawa based on history. Sa kanilang galit, Amen. Sa verse 47, Matthew 26, and while he yet spake low, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude, with swords and staves, from the chief priests and elders of the people. Biro mo,
nung nandun na sa Garden of Gethsemane, kanilang hinulis ang ating Panginoon sa gabi para hindi makita ng mga Hudyo na nananampalataya at sumusunod dun sa kanyang mga pangangaral. Pero tingnan nyo ang mga multitude na napakarami na merong espada, tabag at mga panghampas. Sabi rito, tabag at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. Nakita nyo mga kapatid. Amen. Galit na galit. Sino mga galit na galit? Sa verse 27, when the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. Nandyan ang kapangyarihan ni King Herod. Nandyan ang kapangyarihan ni High Priest Caiaphas. At they were an hierarchy, mga kapatid. Sino naman itong si Jesus? Wala namang organisasyon. Kaya lahat sila, Pariseo, Saduceo, lahat ng relihiyon ay nagkaisa. Isa lang ang kanilang sinisigaw, crucify him, crucify him, crucify him. Amen. Kaya nung even in the time of Pilate na ibinigay kay Pilato at sinisya, tiningnan ni Pilato, it was blameless. Sabi ni Pilato, walang kasalanan ng taong ito. So I mean, spotless. Nung isinigaw ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang tupa ng Diyos. At nung siniyasat ni Pilato, blameless, spotless, sinless. Pero sinisigaw nila, patayin siya, patayin siya. Ito yung mga pinaka-most religious people in the world at that time. Amen. In the most holy place of Jerusalem. Amen. At nakita natin, siya ang nag-alay ng kanyang buhay, ang hindi alam ni Satanas, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil kung walang namatay na kordero ng Diyos sa cross of Calvary, tsak, lahat tayo bagsak natin sa impyerno. Walang matuwid sa atin, mga kapatid. Hindi tayo nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Maski yung mga Israelita ay sadyang nabulag nung dumating ang katwiran ng Diyos dahil meron na silang tradisyon. Amen. Sabi, if you hear His voice, harden not your heart. Merong mensahe sa uling panahon at ito yung napapakinggan ngayon. Amen. Harden not your hearts. Tingnan natin sa isang parable sa Matthew chapter 13 verse 24. Sabi rito, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. So kung i-describe natin, mga kapatid, merong isang tao na ito'y nakaputi habang merong araw nagasik ng bini. At nung maggagabi na, mga kapatid, merong sumunod na nakaitim. Natawa at nagasit din ng kanyang sariling binhi. Tingnan mo,
sa verse 25, but while many slept, his enemy came, isang kaaway ng taong nakaputi, at siya naman ay nakaitim, mga kapatid. So he sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. So ibig sabihin nung sila'y tumubo, dahon pa lang, halos magkapareho sila, pero nakita ng mga anghel na merong kakaiba, yung isa ay damo at yung isa ay trigo. Kaya sabi sa verse 27, so the servants of the householder came and said unto him, said, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Ikaw ay nagkasik ng trigo, binhing trigo. Bakit merong lumabas na damo? Anong sabi ng ating Panginoon? He said unto them, an enemy had done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? But he said, no, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Huwag niyong bunutin ang damo. Anong sabi natin, Panginoon? Sa verse 30, let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Amen. So, napakagandang parabola, no? It was the parable of the wheat and the tares. Ngayon, ang kanyang mga disciples ay gustong, sabi sa verse 36, then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares of the field. Yung parable of the wheat and the tares. Verse 37, Matthew 13, verse 37, he answered and said unto them, he that sowed the good seed is the Son of Man. So nakita natin, pag sinabing Son of Man, sinabi niya, tinawag niya ang kanyang sarili sa kanyang panahon, Son of Man. The great prophet. Ibig sabihin, ang Diyos nagsaplot ng laman at siya'y tinawag ng anak ng tao, Son of Man. Dahil nandun siya sa body form, ni pinanganak ni Mary in a virgin birth. Declare unto us the parable of the tares of the field. He answered and said unto them, he that soweth the good seed, meron tayong good seed na tinatawag. The field is the world. Amen. Ang mundo ay ang sakahang lupa. The good seed are the children of the kingdom. So nakita nyo mga kapatid, yung inihasik na magandang binhi, yun ay mga anak ng kaharian ng Diyos. But the tares are the children of the wicked one. So ibig sabihin, even in the times of Adam and Eve, ang kaaway pumasok sa serpente at dinaya si Eva, tinuruan siya ng animal way of reproduction, at si Eva naman, tinuruan niya si Adan, at nabuntis si Eva mga kapatid, dalawang binhi ang nandoon sa kanyang sinapupunan. Ang isa ay anak ni Adan, si Abel, at ang isa naman ay anak ng serpente kay Eva, si Cain. Even in 1 John chapter 3 verse 12, hindi ako nagkakamali,
Cain was of that wicked one. Hindi siya anak ni Adan sa di genealogy. Kaya nga, kung titingnan mo dun sa Luke, hindi genealogy hanggang kay Adan. Ang from Jesus Christ papunta kay Adan. So si Seth after Seth, which is the son of Adam, which is the son of God. Amen. Kaya lang, nahiwalay na dahil hindi perfect will ng Panginoon ng magkaroon tayo ng to replenish the earth by this sexual desire. Tinuro lang ng serpente in the animal way of reproduction. Kaya nagkaroon ng cross-pollination. So nakita natin, there is the children of the wicked one and there is a children of the kingdom. Sa verse 40, as therefore the tares are gathered and burned. Verse 39 muna. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world. Nandito na tayo sa huling panahon, the end of the world. And the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire. So, kung yung tares ay to gather is to unite, ibabandel yan. These are the children of the devil. Is that not in the days of Jesus Christ? Nagkaisa lahat. Naibandel lahat ng ganyang kaaway para puksay ng ating Panginoon. Nagkaisa silang lahat. And the Lord, His ways, He changed not. Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Merong nangyari sa ating panahon. Last year, I think 2020, February, on the 3rd week of February or 4th week, nagkaroon ng signatory about the uniting of all the religion. Dahil papunta tayo sa tinatawag na one world religion. They are bundled, ecumenical movement. Lahat ng religion ay kailangan magkaisa. Itong tinatawag na one world religion. Sa ating binabasa, sabi, as therefore the tares, alam natin, the tares are the children of the wicked one. Pag sinabing children of the wicked one, unrighteous, mga relihiyon na talagang inorganize ng tao, amen, nagkaroon ng hierarchy, hallelujah. At tapos, to strengthen themselves again, i-unite mo naman sa bawat relihiyon, and this is the fulfillment. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Amen. So itong verse 40, kita natin ang fulfillment. Amen. Pero doon sa mga sa verse 30, Matthew 13, let both grow together until the harvest. At sa panahon natin, it is the harvest time. And time. I will say to the reapers, gather ye together first the tares. Mauna muna yung mga relihiyon. Kailan magkaroon muna sila ng pagkakaisa maski hindi nagkakaintindihan sa interpretasyon sa Bible. Kailangan magkaroon sila ng panibagong Biblia para sa lahat ng bawat merong relihiyon ay merong punto por punto. At itong Biblia na King James Version, these are old. Ito'y wala ng kabuluhan. Ika nga, sabi ng Juan Pius, which is the Pope, this Bible is already old.
Pero hindi nila alam kung paano si Abraham ay naging bata nung siya 99 years old. At si Sarah naman ay 9 nung siya ay 89 years old. Ay pinabata sila para magkaroon ng tinatawag na siblings again, to produce seed. Amen. The same is the Bible from Genesis to Revelation ay bago pa rin hanggang ngayon. Kanya-kanyang panahon, it was by segment. Nakita ni Prophet Daniel ang pagdating ng rumaragasang rocks na hindi tinapyas ng kamay ng tao kundi galing sa bundok, rumaragasa doon sa paa na napanaginipan, panang ribultong napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar. At alam natin yung kanyang panaginip, it was, the head was made of gold, breast of silver, bronze thigh, at dun sa legs, iron, pagdating sa paa, made of iron and clay. At dito tayo sa panahon ng iron and clay, which is Russia, representative, and US. And beside this, yung ribulto beginning from the Babylonian Empire, Medo-Persia, tapos sumunod ang Greek Empire, and now the Roman Empire. And we are still under the Roman Empire rule. Huwag kayong matakot sa communism, huwag kayong matakot kung ano man. Sa China, huwag kayong katakutan. Ang katakutan nyo ay ang Roman Empire na sadyang lumalakas. From a false prophet, mag-change ang kanyang leadership, magiging beast, the most powerful here on earth. Pagdating ng one world government in that new world order. According to the scripture in the Bible, binigyan ng Panginoon ng 3.5 years para magkaroon ng kapangyarihan before the destruction. Yung tinatawag na nuclear holocaust, ito na yung burning of these tares. Amen. Pero sabi, to burn them, but gather the wheat into my barn. Amen. Yung mga trigo naman, dalhin nyo sa aking kamalig. Puri nating Panginoon, mga kapatid. So, natutunghayan natin ang manangyayari ngayon. Yung ecumenical movement at ine-exercise na nila unti-unti. Sinesegregate na yung may dala ng mensahe. Sooner or later, even in our Facebook Live, ito ikakat na dahil control na ng halimaw. At that time, and this is the time, malapit na ang paggagaw. Amen. Kaya, yung Matthew 25 parable of the 10 virgins na nasaysay ko ata last, I think Wednesday or Sunday, hindi ko na-cope up. There is a parable there in Matthew chapter 25, the parable of the 10 virgins. 5 are foolish and 5 are wise. Yung wise virgin, meron silang langis, meron silang lamparang hawak dahil ito yung pangyayari ay pagsapit ng hating gabi. At ang foolish virgin, they were justified, they were sanctified, living in a holy life, pero kukuti-kuti tapang kanilang mga ilawan at the same time, wala silang reserbang langis.
At nung Matthew 25 verse 6, merong sumigaw sa ating gabi. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Amen. Itong 10 virgins na ito, naghihintay ng kanilang kasintahang lalaki. Pero nung may sumigaw sa hating gabi at sila'y lalabas, mga kapatid, walang liwanag ang dala ng mga foolish virgin. Kaya humihingi sila ng langis doon sa wise, pero sabi ng wise, hindi maaari, baka kami rin ay kulangin doon sa pagsalubong. Kaya sabi, pumunta kayo doon sa nagtitinda ng langis. So, alam natin ng langis, simbolismo ng Espiritu. Kaya meron tayong mga programa na Life in the Spirit Seminar. Tapos papatungan ka, sabi, bautismado ka na ng Espiritu Santo. Amen. Kaya yung mga foolish virgin ay talagang naghanap ng langis para makabili. Pero habang sila'y naghahanap, mga kapatid, yung wise virgin, eksakto, pumasok na dun sa wedding chamber. Nakipag-isa dun sa bridegroom. The groom and the bride became one. Kaya pagdating ng foolish virgin, nakasarado na ang pintuan. And that door closed is the grace. Ang biyaya ay talagang nagsara. Oh, hallelujah. I wonder what is happening right now dito sa ating kalagitnaan, mga kapatid. May mga taong nakikipagnigna sa ating Panginoon, yung mga foolish, they come to and fro, country to country, hallelujah, naghahanap to hear the word of God. As in Amos chapter 8 verse 11, ito yung panahon na sinasabi, there is a famine in the land, not of bread, but of hearing the word of God. Ang mga tao, they look for it, they come to and fro. Amen. Ito na yung panahon na nangyayari, mga kapatid. At yung sasaysay ko sa inyo about the opening of the seventh seal, ito yung end of all things. Wakas sa lahat ng bagay, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ng mensahe, if you hear His voice, what is the voice? The message of the hour. Pag inyo itong narinig, sabi, huwag nyo nang patigasin ang inyong mga puso. Pero sadyang magbabasa ako ng isang talata about the Antichrist dito, no, bago tayo magtapos, kung paano ang Diyos din naman ay nagbigay na ng tinatawag na to harden their hearts, isang delubyo, isang delusion, na sadyang ang mga puso ng mga tao ay tumigas just to believe a lie. Mary pa rin, mga kapatid. Samantalang, it is only the Lord Jesus Christ who can save your soul. Ang Mary na yan, mga kapatid, panahon pa, wala pa si Kristo, meron ng mother and child worship. Amen. It was only when the church and the pagan Rome has merged in 325 AD. Kaya yung women and child worship ng Romans, ginawang si Mary at si Niño Jesus. Oh, hallelujah. That is a great abomination. Anong kapangyarihan ni Mary? Sabi niya, siya'y
Queen of Heaven dinala sa langit na biren, no? He was born through sex. Lahat ng tao ay naipanganak sa kasalanan according to Psalm chapter 51 verse 5. That even Mary ay isa doon sa 120 na nasa upper room at the day of Pentecost nung dumating ang pillar of fire. The fire of God ang kapangyarihan, the Holy Ghost, even Mary was born again, was converted at that time. Amen. Puri ng Diyos, tingnan natin ang gawin ng Antichrist. Second Thessalonians, tingnan natin, no? Chapter 2, sa verse 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Darating ating Panginoon Kristo, walang kaalam-alamang mundo. Siya'y darating na parang magnanakaw. And by our gathering together unto Him. Pag sinabing, our gathering together unto Him, nakita niyo yung parable of the wheat and the tares. Ang unang ginander ay ang mga relihiyon. Lahat na. Tingnan nyo, no? Yung one world religion. Way back last year, February, nagkaroon ng mga signatory. Lahat, Muslim, mapalahat. Merong pagkakaisa. Amen. At ang mahuhuli to gather the wheat. Amen. Ito yung mga children of the kingdom. So, ibig sabihin, walang reliyon ang makakapagligtas. Sabi ng ating Panginoon Hesus nung siya'y buhay pa sa mga reliyon, para kayong puntod na naggagandahan doon sa labas. Gaganda ng mga musoleo, mga pintura, pero deep inside, it is full of dead bones. Ibig sabihin, ang gaganda ng inyong mga kasutan, ang gaganda ng inyong mga simbahan, pero ang inyong pag-uugali, hallelujah, ay hindi naman nagbabago. Magnanakaw pa rin, chismis pa rin, chismo sa lahat. Puro makamundo pa rin ang inyong makaisipan. Oh, hallelujah. How I wish na you shall be converted into the kingdom of God. You shall be born speaking grace, grace, grace. Amen. Ituloy natin. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Pagdating ng ating Panginoon at yung gathering natin to be His mystical body, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Amen. Nandito ng panahon ng Diyos. Pero sabi, verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Ibig sabihin, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi darating. Pero anong mangyayari? Sabi niya, that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Religious ito, mga kapatid. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, religyoso, sanctified si Judas, mga kapatid. Pero he is of that wicked one. Kasama ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon kung anong pagkatao ni Judas, pero hinayaan lang niya, mga kapatid. And Judas was the one to sell. Ibinenta niya ang ating Panginoong Hesus by 30 pieces of silver. At nung nakita na niya na ang sabi ni Judas,
ipapakita ko sa inyo kung nasaan siya nandoon, pero huwag niyong i-condemn, huwag niyong sasaktan, mangako kayo sa akin. At binigyan si Judas ng 30 pieces of silver. At nung nahuli ang ating Panginoon at nakita ni Judas na talagang sinasaktan at hallelujah, hindi pa humaharap sa God, say, nasa kangaroo court. They are there to condemn to death. Si Judas na konsensya, sinuli niya yung 30 pieces of silver, nagsisi siya. Ganda na sana nagsisi. Pwedeng patawarin ito ng ating Panginoon. But because he was the children of that wicked one, ang ginawa niya, nagpatiwakal, nagbigti. Amen. At siya'y namatay. Amen. So, Judas is the one na merong hawak ng treasury. Siya ay tresurero sa lahat ng mga disciple ng ating Panginoon. Diba sabi pa niya nung si Mary isang makasalanan at sa bahay ni Simon di Paraises, in-invite ang ating Panginoon, pero para pahiyain, hindi hinugasan ang kanyang mga paa nang nag-invite sa kanyang ginawa ng babaeng mababang lipad. Bumili siya ng alabaster box na mabango at hinugasan ang paa ng ating Panginoon. Amen. At sabi ni Judas, di ba mas mainam sa mahal yung pabangong yun? Mas mainam sana ibinenta natin at ibigay sa mga dukhao. Payos si Judas. Kagaya rin ng mga relihiyon na talagang nagbibigay sa mga mahihirap. Amen. Puri nating Panginoon. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Amen. Meron tayong tares, the son of the wicked one. Meron tayong wheat, the son of the kingdom, children of the kingdom. So dalawa sa ating panahon, children of the wicked one and children of the kingdom. At yung wicked one, mga tradisyon na yan, no? Kagaya sa mga panahon ni High Priest Caiaphas, the most religious man on earth in Israel, the High Priest Caiaphas, siya mismo ang nagprophesy para patayin ang ating Panginoon. Even mga Israelita, mapasa amin at sa lahat ng aming henerasyon ang kanyang dugo. Amen. Kaya hanggang ngayon, ang Israel ay talagang lahat ng bansa galit na galit sa Israel dahil sila ay sumigaw noon na ang kanyang dugo ay pananagutan namin. Amen. Puri nating Panginoon. So, hindi tayo dyan. Sabi sa verse 4, who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he has God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Kilala niyo kung sino nga tinutukoy ng Biblia ito. Alam din ng tao na ang kanyang opisina, alam niyang katagang ito dahil sabi niya gusto na niyang palitan ng Biblia. I hear that from his voice. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Religyoso ang Antichrist. Religyoso ang false prophet. And now you know that withholded that he might be revealed in his time. So hindi darating ang ating Panginoon Kristo maliban there shall be falling away first, that man of perdition shall be revealed.
Mauuna ang Antikristo na ipapahayag. Mauuna ang Antikristo na ibabandel. Sa lahat ng one i-organize yan. Yung bundle is to organize. 7. For the mystery of iniquity that already work, only he who letteth will let. Verse 8. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Nangyayari ito. Kaya pagdating itong man of sin na ito, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Huwag sanang mangyari sa inyo, mga kapatid. Kaya sa verse 11, and for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Naririnig niyo ang mensahe sa gabing ito, mga kapatid. If you will hear His voice, harden not your hearts. Dalawa lang pupuntan ng tao. Having your freedom of choice, it's either in the lake of fire or in the joy of the Lord, in paradise. Mga kapatid, hallelujah, the voice of God ay naririnig nyo. Amen. Itinuturo ko kayo sa kanyang salita. Itinuturo ko kayo sa ating Panginoong Jesucristo, not to anybody, hindi sa ganang akin, hindi kung kanino mang reliyon, no. God is in His Word. And the Word, it is the Logos. And the Logos, you hear it in the form of the Word. Naway, laki pa nito ng kanyang buhay, to make alive, to quicken your hearts. Amen. To be saved. So, marahil hanggang dyan lang. Huwag niyong patigasin na inyong mga puso.